Hindi imposible ang makaipon sa maliit na sweldo. Oo, hindi madali pero hindi din imposible. According sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 4 out of 10 lang na mga Pilipino ang may ipon. Ibig sabihin, marami sa atin ang kailangan mas matuto tungkol sa pagmamanage ng pera para mas makaipon at mas gumanda ang buhay. Here are 7 tips to save on a low income. Number 1. Tratuhin ang ipon kagaya ng monthly bill. Lahat tayo may monthly bill na dapat nating bayaran like Meralco, tubig, rent, internet, etc. 'Di ba lagi natin sinisigurado na mabayaran natin tong mga to dahil kung hindi, mawawalan tayo ng tubig, ng ilaw, ng bahay, hindi tayo makakapagtrabaho ng walang internet. At lagi natin minimake sure na kahit anong mangyari, meron tayong enough na pera para mabayaran tong mga to before the due date. Kung gusto mo talagang makaipon, i-take mo ang ipon kagaya kung paano mo itinitreat ang monthly bills mo na hindi pwedeng ma-miss mo. Mag-allot ka ng specific amount para sa pag-iipon mo at gawin mo to consistently. Isipin mo na kung mamimiss mo to, may mawawala sa'yo. Kagaya ng mangyayari kapag na-miss mong bayaran yung kuryente mo or tubig. Dahil totoo naman, kapag di ka nakapag-ipon, mawawala sa iyo ang pagkakataon na masimulan mo ang pangarap mong business or makapagsimula ka ng MP2 at kung ano pang pangarap mo, di ba? Kung ipaprioritize mo to, kagaya ng pag-prioritize mo sa monthly bills mo, lagi kang gagawa ng paraan para makaipon. Number 2 tip para makaipon on a low income is huwag i-spoil ang mga tao sa paligid mo. Ang mga Pilipino likas na mababait. To the point na madali tayong maawa, hindi sa atin madaling mag-say no. At kahit nahihirapan tayo or labag sa loob natin, gagawin pa din natin. Bigyan kita ng example. Maliit na nga ang sweldo mo at di ka makaipon. Pero nung nagsabi sa'yo ang asawa mo na bilhan mo siya ng bagong sapatos, kahit marami pa naman ang sapatos niya, ay binili mo to. To the point na kahit ipangutang mo or sobra mong tipirin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na ma-spoil ang mga tao sa paligid mo lalo pat hindi pa kaya ng budget mo. The more na ini-spoil mo sila at nakikita nilang naibibigay mo ang mga gusto nila, hindi din sila titigil na humiling sa'yo. Kung hindi mo babaguhin ang ugaling ito, hindi ka makakaipon. Kaya kung gusto mo na makaipon ka talaga, kahit maliit ang kita mo, huwag mong hayaang ma-spoil ang mga tao sa paligid mo. Number 3, gawing predictable ang gastos mo. Kung maliit ang income mo, hindi pwedeng marami kang gastos na biglaan at di mo napag-isipan. Real talk lang po tayo. Pag maliit ang income, hindi tayo pwedeng sumabay sa malalaki ang income na afford gumastos impulsively. Kung maliit ang income mo, dapat natatrack mo yung mga ginagastos mo down to the last pesos. Yes, hindi ganun kadali i-track ang gastos kada araw. Pero kung malakas ang desire mo na makaipon, gagawa ka ng paraan para ma-track mo ang bawat gastos mo. Magsimula kang mag-track ng 2 buwan consistently at ikumpara mo. Simulan mo ngayong January at Feb. Pagdating ng March, ikumpara mo ang gastos mo sa 2 buwan na ito. Now you can see ano naging diferensya. Mas kumain ka ba sa labas ng January? Mas nag-shopping ka? Meron ka bang mga unplanned na gastos na dapat di mo ginawa? Versus dun sa February na dinisiplina mo ang sarili mo at mas mababa ang gastos mo? Aling buwan sa dalawang yan ang makakaipon ka? Pag alam mo na aling buwan ka mas makakaipon, disiplinahin ang sarili mo na ulitin ang spending habit na yon kada buwan. Magiging predictable na ang gastos mo. Mababawasan ang mga biglaang unnecessary spend. The more na predictable ang gastos mo, the more na mas madaling i-manage at madali kang makakaipon. Number 4, ipon tip para sa mga low income ay tanggalin ang bad habits. Kung importante sa atin ang makaipon, tatanggalin natin ang mga bad habits kagaya ng paninigarilyo, pagsusugal, pag-inom ng alak, etc.
Maliban sa masama tong mga to sa physical and mental health nyo, malaki ang impact nito sa finances nyo. Sobrang mahal na ngayon ng sigarilyo. Umaabot na sa more than 100 plus ang isang kaha. Ganon din ang alak, ubod ng mahal. At lalo pa ang pagsusugal na pwedeng maadik ka at hanap-hanapin mo sa pag-asang mababawi mo ang talo mo. Itigil mo ang mga masasamang bisyo na ito at ang pera na nilalagay mo dyan ay ipunin mo. Makikita mo na mas magiging healthy ka na physically, mentally, at financially. Number 5, itigil ang sobrang gasto sa entertainment. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong gumastos sa entertainment. Importante po yan sa overall wellness natin, pero kung mababa lang ang income natin at goal din natin makaipon, hindi pwedeng malaking parte ng sweldo natin ay mapunta lang sa entertainment expenses. Isulat mo ano-ano ang entertainment expenses mo. Like fashion entertainment, mahilig ka ba sa bagong damit, sa makeup, sa sapatos, o kaya mahilig ka sa film entertainment? Madalas ka bang manood ng sine or concert? O kaya K-pop idol entertainment? Mahilig ka bang bumili ng mga merch nila? O kaya food entertainment? Madalas ba kayong kumain sa labas, magpa-deliver, mag-Starbucks, etc.? I-analyze mo alin dyan sa mga entertainment expense mo ang dapat mong bawasan or itigil para makaipon ka. Know that saving needs sacrifice. Kung gusto mo talagang makaipon, may mga bagay na kailangan mong i-sacrifice ngayon para in the future, mas maging maganda ang buhay mo. Number 6, ipon tip para sa mga low income ay practice no buy month on avoidable expenses. Hindi ko sinasabing huwag kayo bumili ng mga needs nyo. Dito, ang kailangan mong gawin ay huwag kang bumili ng kahit ano sa loob ng isang buwan na mga bagay na gusto mo lang pero di mo pa naman kailangan. Kagaya ng bagong gamit sa kusina, bagong bike, dagdag na sapatos, bagong relo, o kaya bagong bag at kung ano-ano pa. Kung maliit ang income mo, i-practice mo gawin ang no buy month para makaipon ka. Kung kaya mo gawin every other month, mas maigi para mas malaki-laki ang maipon mo. Gusto mo bang kumita habang natututo? Meron po kaming 200 pesos giveaway kada video. Gawin lang po ang steps na ito. Number 1, like, share the videos, and subscribe to the channel. Number 2, comment your learning sa video na ito. The best comment or learning will win. 2 winners of 100 pesos GCash will be given away every video. Winners will be announced sa susunod po nating video. Be ready to send your proof of liking and sharing the videos and subscribing to the channel. Number 2, proof of ownership of the YouTube account should you be chosen as a winner. Sali na to earn GCash today. Number 7, bayaran at iwasan ang utang. Kung may mga utang ka, unahin mo munang bayaran ang mga utang mo bago ka mag-ipon. Dahil ang mga utang na yan, malaking interes ang binabayaran mo. Kaya mas maigi na unahin mo munang bayaran ang mga utang mo bago mo i-prioritize ang pag-iipon. Kung pwede mo din kausapin ang mga nautangan mo na bawasan nila ang interes, mas maigi yon para mas madali mong matapos lahat ng utang mo. Pag nabayaran mo na lahat ng utang, disiplinahin ang sarili na makaipon para di na umutang ulit at di na maulit ang pagkalubog dito. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!